Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Handa na ba ang ating mga OFW na papauwiin? Galing China, galing Hong Kong, galing Macau. Yan ang sabi ni Jason sa kung saan itong girian, itong awayan ni Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Tariela at iba pang senador versus kay spokesperson Go Wei ng Chinese Embassy ng Manila. Nako mga kabibig, sabi ni Jason sa dapat tandaan ng ating mga irresponsableng senador na ang kanilang wala sa lugar na kayabangan ay maaaring magdulot ng problema sa mahigit 500,000 500,000 na OFWs na nakadestino sa Hong Kong, sa Macau at mainland China. Naku po mga OFW, kumusta kayo dyan? Ito nagbabala ang veteranong broadcaster na si Jason sa laban sa anyang irresponsableng pananalita at kayabangan ng ilang senador na maaring umanong magdulot ng malubhang epekto sa mahigit 500,000 OFWs na nakatalaga sa Hong Kong, Macau at mainland China. Ayon kay Sonsa, hindi dapat minamaliit ang posibleng balikwas sa mga panawagan may kinalaman sa pagpapalayas o pagbanat sa Chinese Embassy. Tama. Di ba si Tulfo na nawagan na lumayas kayo dito? Hala ka. Dahil sa ganitong retorika ay may direktang implikasyon sa kabuhayan, kalakalan at kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sabi ni Jason sa dapat tandaan ng ating mga irresponsableng senador na maraming OFW nandun sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, and mahigit 500,000 yan. Dagdag pa ng veteranong mamahayag, mabigat ang panawagang paalisin ang Chinese Embassy at mas mabigat ang posibleng ganting epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ni Jason sa iyong panawagan na paalisin ang China Embassy sa Pilipinas ay mabigat at asahan na mas mabigat ang balikwas nito sa kabuhayan at kalakalan ng ating bansa. Madaling magyabang, but are we ready for the ramifications of such actions? Tama. Sa huli, sinabi ni Sonsa na ang handaan ng pamahalaan sa posibleng crisis na maaring idulot ng tumindig tensyon sa diplomasiya. I'm sure the government is not ready for this. Sa gitna ng umiinit na diskurso sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na usapin sa West Philippine Sea, paalala ni Jason na hindi lamang politika ang nakakataya dito, kundi ang mga kapakanan ng daan-daang libong OFWs at ang mas malawak na interes ng ekonomiya ng bansa. Para sa kanya, sabi ni Jason ang maingat na diplomasya, tama, at responsableng pananalita ay hindi kahinaan kundi isang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Tama mga kabibig. Sila kasi banat ng banat kung ano-ano mga sinasabi. Tapos papalayasin pa nila ang mga spokesperson, ang opisyal ng Chinese Embassy. What if itong Chinese Embassy, wala ng Chinese Embassy sa Pilipinas, paano makauwi ang ating mga OFW? Paano magpaprocess na kanilang papers kung wala ng Chinese Embassy sa Pilipinas? Paano ng ating mga OFW? Sabi ni Marbelina Loveres, hindi kasi nila naalala kasi nga hindi masyadong maraming kaso ng OFW. Tahimik kaya nila ganun-ganun lang. Nakalimutan nila na nagpaligsahan para mapansin ng Amerika at punduhan ang kanilang political career. Wala na kasing pera na ubos na, wala na rin Chinese businesses ang magpupundo sa kanila. Dinadivert mabuti ang kakulangan at korupsyon ng administrasyon sa mga bagay na mas lalong ikalulubog ng bansa, sabi ni Marlon Bortano. Sila naman nakikinaban sa taxes naming mga OFW. Tapos kung magsalita, sobrang hambugero. Naku po. Nagyayabang wala naman siyang maitulong na sa unemployment. Siya pa yata ang chairman ng Labor Unemployment. Naku, nagalit na ang mga tao ngayon. Nagalit na ang mga OFW, baka madamay sila, baka pauwiin sila. Pinapalaya si Tulfo, ano ang maging epekto nito? Baka magalit ang presidente ng China at sabihin lahat ng OFW, pauwiin. Nako,
Alam kasi nilang walang bobotong mga OFW kaya gumagawa naman sila ng ingay at kayabangan ni Ben Dalo, puro pansariling interest na sa utak ng politikong na yan. From purification, neni. Ito pa. From May Dima, para lang sarili nilang kapakanan. Wala silang pakialam sa mga OFW at mga Pilipinong maapektuhan sa ginagawa nila. Ngaw-ngaw lang sila, feeling nila tama sila. Binoto Lumaki Olo, mga OFW sa Hong Kong, Macau, etc. Magpadala sila ng remittances para sweldo sa inyo. Nako yan. Hoy Mr. Ben Dalo, bakit wala bang Pinoy doon? Ano ba ang pagiging pagsenador hindi para mamayang Pilipino walang utak? Minsan kasi si Tulfo, isara mo ang malaki mong bunganga. 500,000 do not matter to them. What matter is I, me, and myself. Naku po, mga kabibig. Kaya nga ito si Tulfo, sinagot ng ambassador ng deputy spokesperson ng Chinese Embassy. Sabi ni Spokes Gowi, Ginoong Senador, kung hindi nyo naunawaan at diplomasya o ang papel ng mga dayuhang embahada, marapat ninyong pag-isipan muna ng mabuti bago magkomento. Nako, yan na. O kahit man lang maglaan ng oras upang unawain kung tungkol saan talaga ang pampublikong palitan ng pahayag. Nako, nagwa-warning na ang China, mga kabibig, na pag-isipan muna ng mabuti bago magkomento. Yan na, kabibig. Ay, nako. Buti pa itong si Senator Ben Padilla ba, talagang pinag-isipan niyang mabuti bago siya gumawa ng kanyang speech sa Senado. Si Risa, si Erwin Tulfo, nagpapadala ng kailang emosyon. Diba? Watch this video kung gaano kagaling si Senator Ben Padilla. Thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, to also make a manifestation. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag
na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi talaga, hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat
yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personnel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayoriya. So ano ang iyong reaction mga kabibig? Naku, kung ito ang gagawin ni Tulfo na palayasin ang mga opisyal sa Chinese Embassy at ang maging tugon ng China i-pull out lahat ng mga OFW from the China, galing sa China. Paano yan? Ilang Pilipino, thousands of Filipino OFW ang mawawala ng trabaho. Kayang harapin ni Tulfo, ni Risa Hontivero, sila ba ang magbibigyan ng trabaho? Kabibig, they're speaking na hindi iniisip kung ano ang mga consequences. Sabi nga na spokesperson Gowi na, Tulfo, huwag kang ignoramos, huwag kang ignorante. Mag-aral ka muna before yung lalabas kung ano yung salita sa bibig mo. Baka ma-back to you ka. Nako, pahiwatig na yan kabibig. Yun lang kabibig ang ating lebak-lebak for today. Ano ang yung reaction? Yung iba, pro-China, pro-Philippines, anti-China. Ay nako, hindi ba pwedeng communication is the key para magkaisa lahat? At wag yung mga paepal ba? Enough na yung mga paepal. Isipin nyo ang Pilipino, wag yung sarili nyo. Yun lang kami, big. Bye everyone. See you next time.